Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 20, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, PCO Undersecretary Claire Castro iginiit na wala siyang intensyong mang-insulto o manisi ng guro. Baril na ginamit ng isang estudyante sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na iwan ng ama sa sasakyan. Robin Padilla-Lo, nakikitang dahilan ng DILG sa pagtaas ng krimen sa loose firearms pagrebisa sa batas, ipinapanawagan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Vice President Sara Duterte iminungkahi ang pagkakaroon ng psychosocial wellness program sa mga paaralan upang maiwasan ang mga karahasan. Malacanang nanindigan na walang mali sa inilabas na travel authority ni Vice President Sara Duterte. MMDA pinag-aaralan ng live streaming ng mga kalsada para sa real-time update sa mga pagbaha sa Metro Manila. Metro News, Muntinlupa magpapatupad ng mas mahigpit na security protocols at inspection sa mga paaralan sa lungsod. Sa ating pong Science and Technology News, sa anti-scam model ng Scamwatch Pilipinas, ia-adapt ng DICT para sa pag-educate sa publiko laban sa scam. Lifestyle News, 2,300 na taong gulang na bahagi ng kopya ng Greek epic na The Odyssey, maaari na muling masilayan sa isang museum sa New York City. Sa ating pong music trivia, noong 1979, inilabas ni Bob Dylan ang una niyang album matapos magpalit ng relihiyon. Anong album ito at ang mga kantang bahagi nito? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang pastry chef gumawa ng 500 kilong wedding cake sa loob ng 4 na buwan. Tamang oras sa buong Pilipinas, alas 6:36 na magandang Thursday morning. Kami po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Dako na po tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. DWWW 774 Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Sa ating Bantay Bagyo, bumilis ang kilos ni Tropical Depression o ng Tropical Depression Neneng habang nasa katubigan ng Eastern Taiwan. Sa 5 a.m. August 19 o August 20, 2026, Weather Bulletin ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 390 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay ang pinakamalakas na hanging aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 55 kilometers per hour na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, walang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa aninmang panig ng bansa. Sa track forecast naman ng Weather State Bureau, ang Tropical Depression Neneng ay tinatayang hihina habang kumikilos pahilaga. Ang sentro ng bagyo ay inaasahang patuloy nakikilos sa katubigan ng eastern coast ng Taiwan o maaaring maglandfall sa northern portion ng Taiwan at maaaring humina ito bilang low pressure area sa susunod na 12 oras. 774 Balita Ngayon. Suspindido pa rin ang klase ngayong araw po ng Huwebes, August 20 sa ilang lugar sa bansa bunsod ng masamang panahon na dulot ng southwest monsoon o habagat. Wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, buong National Capital Region, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental Mindoro, Abra at Benguet. 774 Balita Ngayon.
Sa iba pang mga balita, nilinaw ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na wala siyang intensyong insultuhin o sisihin ng mga guro sa kanyang naging pahayag tungkol sa ilang insidente ng maling asal. Inihayag ito ni Castro sa press briefing sa Malacanang kahapon matapos batikusin ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang kanyang pahayag noong isang araw kung saan sinabi nitong may ilang guro na lumalabag sa moralidad at nagtuturo sa mga estudyante ng pagiging walang modo lalo na sa mga nakatatanda. Ayon kay Castro, hindi niya nilalahat ang mga guro at may pinanghuhugutan ng kanyang pahayag na tumutukoy sa ilang individual na lumalabag sa tamang asal. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Sinabi ni Castro na naiintindihan niya ang mga guro na nasaktan sa kanyang naging pahayag, ngunit nilinaw niya na hindi niya sinisisi ang mga ito at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa malaking papel nila bilang tagahubog ng asal at values ng mga kabataan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog ng magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa ng walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. Sa kabila naman ng panawagang humingi siya ng tawad, sinabi ni Castro na wala siyang nakikitang dahilan para gawin ito dahil ang kanyang pahayag ay nabigyan lamang ng maling konteksto. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto no sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala
po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, PCO nanawagan sa media na maging responsable sa pag-uulat sa mga minor de edad. Ang balita ay hahatid ni Chanel Salazar. Nanawagan ng Presidential Communications Office sa lahat ng media na maging maingat sa pag-uulat ng mga insidenteng sangkot ang mga minor de edad. Kasunod ito na nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kailangang pairalin ng state media ang pinakamataas na antas ng pag-iingat sa pagtalakay sa mga ganitong trahedya. Hindi naman anya magpapataw ang gobyerno ng anumang restriksyon sa private media, pero hinikayat ang mga ito na maging responsable sa kanilang coverage. Partikular na binigyan din ni Gomez ang pagprotekta sa dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor de edad at naulilang pamilya. Dapat ding iwasan ang mga detalyeng maaaring makaapekto sa isinasagawang investigasyon o magtulak sa panggagaya sa insidente. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Naiwan sa sasakyan ng ama ng shooter sa isang paaralan sa Zamboanga City ang baril na ginamit ito sa krimen noong Martes. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inihayag ng ama ng shooter na naiwan niya sa sasakyan ang kanyang gun bag at doon kinuha ng bata ang baril. Yung may-ari ng baril, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. Lagi nilang dala. Wanag naman ni Remulla kung bakit hindi na-inspeksyon ng mga gwardya ng eskwelahan ng bata at kung bakit hindi nakitang may dala itong baril. Ayon kay Remulla, ang sistema sa universidad ay kapag nakasakay sa sasakyan ng estudyante ay hindi na ito sumasailalim sa inspeksyon. Ang bata inihatid ng kanyang ama at ibinaba sa basement at saka nagtuloy-tuloy nang pumasok sa loob ng paaralan. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian, ay titignan yung bagbok. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. Binanggit din ni Remulla na nag-livestream din ng estudyanteng suspect sa website na watchpeopledie.com habang isinasagawa ang pamamaril na nagpapahiwatig na nais itong ipakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Nakita rin po na ang bata po ay nag-livestream to a website called watchpeopledie.com. So, it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, PNP pinatatanggal na ang lahat ng larawan, video at screenshot ng Zamboanga shooting incident. Angel Garcia sa report. Nagbigay ng direktiba si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang koordinasyon sa mga social media platforms upang ipatanggal ang mga larawan, video at screenshot na may kaugnayan sa shooting incident sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay Nartates, kabilang sa kumalat online ay ang video na insidente na umano'y nag-livestream pang shooter na isang child in conflict with the law. Layo na hakbang na maiwasan ang patuloy na pagkalat at pagbabahagi ng naturang content sa SOCMED
na maaaring magdulot ng karagdagang distress sa mga biktima at kanilang pamilya. Maaari din anya makaapekto sa nagpapatuloy na investigasyon ang malawakang pagkalat ng mga larawan at video kaugnay ng insidente. Sinabi pa ni Nartates na hindi tulad sa telebisyon na may classification ratings gaya ng PG o Parental Guidance o SPG o Strong Parental Guidance, walang katulad na mekanismo sa social media upang agad na matukoy kung ang isang content ay angkop para sa mga menor de edad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Tinukoy ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Republic Act No. 8294 na kilala rin sa tawag na Robin Padilla Law bilang sanhi ng pagtaas ng mga krimen sa bansa na may kaugnayan sa loose firearms. Sa press conference sa Camp Crame kahapon kaugnay sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City noong Martes, ipinunto ni Remulla na sa dalawang nakaraang pamamaril sa mga paaralan ay parehong government-issued firearms sa mga kwalipikadong personnel ang ginamit, gayunman pareho ring hindi na naingatan ng maayos sa mga armas. Ayon pa kay Remulla, ang penalty lamang sakaling nakuha ng bata sa magulang o guardian ang legal na baril ay reckless imprudence lamang at ikokonsidera lamang na juvenile ang batang sangkot. Binanggit ni Remulla na 98% ng gun crimes ay bunsod ng loose firearms na isang bailable offense sa bansa. Bunsod nito, nanawagan si Remulla sa Kongreso na siyasatin muli ang Robin Padilla Law at gawin muling non-bailable offense ang parusa dito upang mapigilan ang mga posible pang krimen sa hinaharap. Ang penalty ng paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at ginamit kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril, ang may-ari ng baril. Ang penalty sa bata na bumaril ay lang sila, treated as a juvenile. Isn't the owner of the gun equally responsible? I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, mungkahi ni DILG Secretary Remulla na gawing non-bailable ang mga gun-related cases, suportado ni Senator Robin Padilla. Detalye hahatid ni Conde Batak. Suportado ni Senator Robin Hood Padilla ang mungkahi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na gawing non-bailable ang mga kasong kaugnay sa loose firearms at higpitan pa ang gun laws sa bansa. Ang rekomendasyon ni Remulla ay kasunod ng insidente ng school shooting sa Zamboanga City kung saan itinuro ng kalihim na ang Republic Act No. 8294 o ang Robin Padilla Law ang dahilan sa pagtaas ng krimen kaugnay sa illegal possession of firearms. Sinabi ni Padilla na katunayan ang panukala para rito ay binabalangkas na para maihain sa Senado. Gayunman, tinukoy ni Padilla mula sa kanyang nirepost sa social media na ang magkakasunod na pamaril sa mga paaralan ay hindi loose firearms kundi ito ay government-issued na mga armas o baril. Sinabi pa ni Padilla na mayroon na rin siyang panukala na nakahain sa Senado na Senate Bill No. 2412 na layong amyendahan ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung saan pinapatawan ng mabigat na parusa ang pagpapabaya sa pagpapagamit sa iba ng baril kung ito ay magamit sa paggawa ng krimen. Bukod dito, isinusulong din niya ang mas mataas na parusa kung ang nagpabaya ay empleyado o opisyal ng gobyerno. Nauna namang nagpasalamat si Padilla kay Remulla na naiparating sa publiko na mayroon palang Robin Padilla Law at kung anong naging implikasyon at papel nito sa kasaysayan ng bansa. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Iminungkahi naman ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaroon ng psychosocial wellness program sa loob ng mga paaralan. Inihag ito ni VP Sara kasabay ng pagbisita niya kahapon sa mga estudyante na nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay VP Sara, maliban sa anti-bullying program sa loob ng mga paaralan, ay dapat mayroon ding monitoring sa mga mag-aaral maging sa mga school personnel. Bahalagaan niyang malaman kung kailangan ng mga estudyante ng tulong, narrative at counseling. Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pag-monitor ba sa ating mga estudyante at hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din magagaling yung ating mga active shooters. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pag-monitor. Kung kailangan ba nila ng tulong, kailangan nila ng therapy, kailangan nila ng counseling. So dapat nakakatch yun ng ating mga school authorities. Matanong naman si VP Sara kung suportado niya ang panawagang pagbawalan ng mga menor de edad sa paggamit ng social media. Sinabi ng pangalawang Pangulo na dapat ang regulasyon ng gobyerno ay nasa social media platform upang matiyak na hindi mapahihintulutan ng mga menor de edad na makapag-register. Kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yun pa isa-isa sa lahat ng kabataan natin. You have to remember, we have about 25 to 29 million students in schools. So dapat kung pag-usapan natin o ipasa natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media, doon ang regulation ng government ay doon sa platform. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, VP Sara nakakadagdag sa kultura ng karahasan sa halip na maging mabuting halimbawa bilang ikalawa sa pinakamataas na lider ng bansa. Grace Mariano sa detalye. Naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na may ambag si Vice President Sara Duterte, ang pamilya nito kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsusulong ng kultura ng karahasan sa bansa. Tinukoy ni Capuna ang mga pahayag ni VP Sara na sa halagang 5,000 piso ay kaya niyang kumuha ng assassin, ang kanyang imahinasyon na siya'y may pinupugutan at may kinausap na siya para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pamilya nito. Sinabi yan ni Capunan kasunod ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Binanggit din ni Capunan si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa The Hague dahil sa crimes against humanity, bunga ng mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao na naganap sa kanyang administrasyon. Ayon kay Capunan, ang ganitong mga leader ng bansa ay nagpapakita ng hindi magandang halimbawa sa ating mga kabataan. Bunso nito iginiit ni Capunan na sa pamamagitan ng impeachment ay maipapakita sa lahat na hindi pwedeng hayaan na nangyayari ito at hindi pwedeng walang responsibilidad ang Vice President natin. If we have a high official, the Vice President herself saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos. Ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence? Yung sinasabi ng presidente, I'll cut off the head, mga ganyan. At saka patayin daw niya. Nag-hire na raw siya ng someone to kill the First Lady, the President, and the Speaker of the House. That's a core violence, di ba? Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, no? Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders na mamanahin natin? Kasi yung mga values ng leaders natin, yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. And that is why, balik natin sa impeachment. Pakita natin sa lahat na hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng walang responsibilidad ang napakataas na Vice President natin. Yan ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nanindigan ng Malacanang na walang mali sa inilabas nitong impormasyon kaugnay sa Travel Authority ni Vice President Sara Duterte para sa pagpunta sana nito sa Japan mula August 19 hanggang 24, 2026. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inoprobahan ng Office of the President ang Travel Authority noong August 17, alas 2:41 ng tanghali. Gayunman, noong August 18 ng alas 6:07 ng gabi ay hiniling ng Office of the Vice President o OVP sa pamamagitan ng Chief of Staff nito na si Attorney Zulaika Lopez na kanselahin ito. Paliwanag ni Castro, hindi sa kanila nang galing ang ulat na mayroong Travel Authority si VP Sara dahil una nang nagkaroon ng balita kaugnay rito na kinumpirma lamang ng Malacanang. Sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong Travel Authority at kayo po ang mga witness ko. At inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang Travel Authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So una po niyo nalaman yung tungkol sa Travel Authority at i-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 ng gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako. Ni VP Sara na nagbago ang kanyang travel plans at kunestyon ang pagsasapubliko ng kanyang schedule dahil maaari umano itong magdulot ng panganib sa kanyang seguridad. Ngunit giit ni Castro bilang public official ay may karapatan ng publiko na malaman ang paggamit ng pondo ng gobyerno lalo na at umaabot umano sa 7 million pesos ang gastos para sa security at staff ng Vice Presidente sa kanyang mga biyahe at deserve ng mga Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pampublikong pondo. 774 Balita Ngayon. Ikinukonsidera ng MMDA ang pagla-livestream ng mga kalsada upang mabigyan ng tips ang mga motorista at maging ang commuter kung saang mga lugar ang may baha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinag-aaralan na nila ang hakbang na ito lalo at hindi anya tumitigil ang mga nararanasang pag-ulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga motorista at commuter. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin oras sa maaprobahan ng live stream ng mga pangunahing lansangan ay ang mga high cameras ng MMDA. Inihayag pa ng MMDA na kung may kakasa ito ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang daraanan. Samantala, umwento sa sweldo ng mga kawani sa pribadong sektor sa Metro Manila, tiniyak na isinusulong ng DOLE. Gina Mape sa report. Nakipagdialogo si Labor Secretary Francis Tolentino sa mga miyembro ng nagkaisa Labor Coalition upang talakayin ang patas na sahod, karapatan ng mga unyon at walang katiyakang trabaho. Kabilang sa mga nakaharap ng kalihim ay ang mga leader manggagawa na sila nagkaisa, Chairperson Atty. Jose Sani Matula, Central Secretary General Joshua Mata at kanilang mga kasapi. Sa naturang dialogo, tiniyak ng kalihim na ipinagtatanggol at patuloy na sinusulong ng kagawaran ng NCR Wage Order 27 o aumento sa sweldo ng mga kawani sa pribadong sektor sa National Capital Region. Sa harap na rin ang desisyon ng hukuman na pigilan ang karagdagang sahod ng mga kawani. Tiniyak din ng kalihim sa mga labor leader na pinag-aaralan na ng kagawaran ang issue ng kontraktualisasyon o ang Department Order No. 174 at pinaigting na ang labor inspections, investigasyon sa mga reklamo, pagtalima at monitoring at wastong implementasyon ng mga regulasyon sa labor-only contracting. Sa pagtatapos ng dialogo, umaasa ang kalihim na mararanasan na ng bansa ang pagkakaroon ng industrial peace
Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Tamang oras sa buong Pilipinas, 3 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Muntinlupa magpapatupad ng mas mahigpit na security protocols at inspection sa mga paaralan sa lungsod. Detalye ihahatid ni Joe Nabakiran. Tiniyak ni Muntinlupa Mayor Rufy Biason na hindi naaantayin pang mangyari sa lungsod ang nangyaring karahasan sa Ateneo de Zamboanga University bago siya kumilos. Ayon sa alkalde, bago pa man ang mga naiulat na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga, patuloy nang binabantayan ang anumang maaaring maging banta sa kaligtasan ng mga kabataan sa lungsod, kasama na rito ang mga mapangarib na content at impluensyang nakikita nila online na maaaring magtulak sa kanila sa karahasan. Kasunod nito, pinalakas din ang coordination ng DepEd Muntinlupa, PNP, Social Services Department at iba pang concerned offices para tuloy-tuloy na ma-assess at matugunan ng anumang security concern sa mga paaralan sa lugar. Mas mahigpit na rin ang security protocols at inspection sa school gates, pati sa classroom at dagdagdag na rin ng security personnel at kapulisan sa mga paaralan at pinaigting ang police visibility sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joe Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 66 centavos, 71 pesos and 38 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 47 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 42 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Narito na po ang resulta ng Lotto, ihahatid sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng August 19, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 4, 25, 22, 38, 30, at 33. Muli ang winning number combinations ay 4, 25, 22, 38, 30, at 33. Meron itong jackpot prize na 142,959,524 pesos and 89 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 19, 40, 32, 1, 26, at 43. Muli ang winning number combinations ay 19, 40, 32, 1, 26, at 43. Mayroon itong jackpot prize na 19,513,135 pesos and 7 centavos. Yan ang recap ng resulta ng August 19, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Ang Lotto 642 ay 10 million pesos, habang 25,320,000 naman sa Super Lotto 649. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Anti-scam model ng Scamwatch Pilipinas i-adapt ng DICT para sa pag-educate sa publiko laban sa scam. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Gagamitin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kasalukuyang anti-scam model ng National Citizen Arm na Scamwatch Pilipinas upang palakasin ang kaalaman at proteksyon ng publiko laban sa iba't ibang uri ng cyber fraud. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda
na makatutulong ito sa pagbuo ng mas matatag na pundasyon para sa edukasyon laban sa pagnanakaw at panloloko sa internet nang walang dagdag na gasto sa pamahalaan dahil hindi na anya kailangan pang mag-imbento ng bagong sistema kung may umiiral at gumagana ng model na bunga ng pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng anti-scam quad model, target ng DICT na gawing pambansang estratehiya ang pagtuturo sa mga Pilipino upang magkaroon sila ng tamang gawi, kaalaman at makagamitan para maiwasan ang mga scam. Binubuo ang naturang model ng mga feature na naghihikayat sa publiko kung ano ang dapat gawin sa tuwing makatatanggap ng kaduda-dudang mensahe o tawag, nagsasanay sa mga volunteer para magturo sa mga paaralan at workplace, pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at kapulisan, at isang reporting system gamit ang teknolohiya. Inihayag naman ni Scam Watch Pilipinas co-founder Josel de Guzman na hindi sapat ang basta pagbibigay lamang ng impormasyon tungkol sa mga bagong modus ng scam, kaya mahalagaan niya na hubugin ng publiko sa tamang aksyon para mabilis at kusa nilang malaman ang dapat gawin sa tuwing makaka-encounter ng mga kahina-hinalang tawag o mensahe. Manatiling may kaalaman sa GAM teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. 2,300 taong gulang na bahagi ng kopya ng Greek epic na The Odyssey, maaari na muling masilayan sa isang museum sa New York City. Detalye hahatid ni Mika Fajardo. Muling inilabas ng Metropolitan Museum of Art sa New York ang pinakamatandang natitirang fragment ng Greek epic na The Odyssey ni Homer, na tinatayang mula pa noong 285 hanggang 250 BCE. Makikita ang mahigit 70 pulgadang peraso ng papyrus sa Gallery 162 ng Greek and Roman Art Galleries ng museo, matapos itong matagal nang tanggalin sa display. Ang fragment ay naglalaman ng mga linya mula sa Book 20 ng The Odyssey at isinulat sa papyrus gamit ang kombinasyon ng uling at tubig sa Ptolemaic Egypt. Kapansin-pansin sa artifact ang 3 linyang wala sa karaniwang bersyon ng epiko ngayon, na nagpapakita kung paano nagbabago at naipasa ang kwento bago ito naging isang fixed text. Ayon kay Sean Hemingway, curator ng Department of Greek and Roman Art ng Met, maaaring nagkaroon ng iba't ibang bersyon ng kwento dahil sa mga bard na nagkukwento at paminsan-minsang nagdaragdag sa mga salaysay. Bahagi ang fragment na ito ng mas malawak na koleksyon ng museo na nakatuon sa mga pakikipagsapalaran ng Greek hero na si Odysseus. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Noong 1979, nilabas ni Bob Dylan ang una niyang album matapos magpalit ng relihiyon. Anong album ito at ang mga kantang bahagi nito, alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Sa Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, August 20, taong 1979, nirelease sa American na singer-songwriter na si Bob Dylan ang kanyang 19th studio album. Nauna naman mula nang magpalit siya ng relihiyon patungong Kristyanismo. Ang album ay may titulong Slow Train Coming na nirecord niya sa pagitan ng April 30 hanggang May 11, 1979 at inilabas sa ilalim ng Columbia Records. Isinulat ni Dylan ang mga awitin sa album bilang pagkilala niya sa bagong relihiyon o paniniwala. Ang album ay nairanggo sa number 16 sa listahan noong 2001 ng online magazine para sa contemporary Christian music na CCM presents the 100 Greatest Albums in Christian Music. Ang awitin na Gotta Serve Somebody na bahagi ng album ang naging unang hit single ni Bob Dylan matapos ang 3 taon na nagpanalo rin sa kanya sa Grammy bilang Best Male Rock Vocal Performance noong 1980. Mayroong 9 na awitin sa loob ng Slow Train Coming album na maliban sa Gotta Serve Somebody, kabilang din ang mga kantang Precious Angel, I Believe in You, Gonna Change My Way of Thinking at Slow Train. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nako baka magutom kayo mga ka-music, isa sa naging atraksyon sa kasal ng isang mag-asawa sa Paris, France o sa Paris, France, ang kanilang wedding cake na humigit kumuulang 500 kilos ang bigat. Ang cake ay gawa ng pastry chef na si Mark Suarez na kilala sa paggawa ng luxury cakes. Ayon kay Mark
isa ito sa pinakamalaki at pinakakomplikadong proyekto na kanyang ginawa. Umabot sa 3.5 meters ang taas at 1.8 meters ang lapad ng cake na mas mukhang isang sculpture kaysa karaniwang wedding cake. Tumagal ng halos 1 buwan at kalahati ang pagbuo ng konsepto bago pa man simulan ng aktwal na paggawa, habang inabot ng 4 na buwan ang aktwal na pagbuo ng cake. Dahil sa laki at detalye ng disenyo, kinailangan ni Suarez na humingi ng tulong sa mga kapwa pastry chef, kaibigan at maging mga kamag-anak ng mga ito. Kwento pa ni Mark, tinatayang 1,800 hours ang ginugol upang matapos ang obra. Para namang may sculpture na... Grabe na, parang hindi siya cake, partner. Kung sa unang tingin, di ba? Kung hindi mo alam na cake siya, hindi mo maiisip na wedding cake pala yan. Yung sa iba ganyan kataas nun? Hindi. Maliit lang yung akin. Maliit lang, oo. Kasi, tsaka, Diyos ko, hundreds and hundreds siguro of thousands yan, ha? Ayan po ang ating balitang kakaiba ngayong Thursday morning. Bago tayo matapos sa ating balitaan, partner, bigyan na natin ng katanungan para sa opinion mo, opinion ko. O sige, eto, nakita mo na, partner. Ito ang ating katanungan ngayong araw po ng Thursday. Issue ba kung nasa labas ng Senate Session Hall ang mga senator judges para mag-monitor ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Padala nyo na po ang inyong mga opinion sa ating text line 0929-321-8738 at pwede na rin kayo magpadala ng opinion sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan po ang maiinit na balita ngayong umaga ng Thursday, August 20, 2026. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin at Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.